Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today mga kumbatsero? Aba, today is Laundry Day, Friday! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, gusto lang nating batiin ang bagong tanaga na Regional Director ng PNP sa Kabikulan. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. May bago kayong Regional Director ng PNP dyan. Isang lumilingon sa pangalang Brigadier General Silvio. Ayun, natindi ha. Si Brigadier General Silvio po ay manunumpa na ngayon o mag-take over na. Magta-turn over na po ngayong araw na ito. Ayun, General Silvio,
Congratulations. At ang makakapalit naman niya bilang direktor ng Quezon City Police District ay isang tumutugon sa pangalang General Christopher Olaso. Ayun, General Olaso, congratulations! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:26 na ng umaga. Posible daw pong lumagpas sa mahigit 10 piso ang kada piraso ng iklog sa mga pamilihan bunsod ng kakulangan sa supply. Ayon kay Association President Francis Uyehara, umabot na sa halos 7 piso ang farm gate price ng iklog ngayong Agosto mula sa 3 piso noong Marso hanggang Mayo. Nasa 8 piso hanggang 9 piso naman ang presyo sa retail market. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 6.50 hanggang 10 piso ang presyo ng puting iklog depende sa laki. Paliwanag ni Uyehara, nakararanas daw po ng kakulangan sa produksyon ng industriya dahil sa mga pag-usbong ng sakit sa mga manok kabilang ang infectious laryngitis, inclusion body hepatitis at low pathogenic avian influenza. Kabala ni Uyehara, kung magpapatuloy ang pagtaas ng farm gate price ay aabuti ng higit 10 piso ang bawat piraso na iklog sa mga susunod na araw. Yan ang sinasabi natin. Ilinaw po ng DOST Pag-asa na ang maputlang kalangitan sa Metro Manila kahapon ng hapon na mistulang sandstorm ay dulot ng gust front o malakas na bugso ng hangin mula sa thunderstorm. Paliwanag ng Pag-asa, inilipat ng malalakas na hangin ang tuyong buhangin mula sa reclamation area sa Manila Bay, kaya kumalat ang sand particle sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon pa sa Pag-asa, hindi ito tunay na sandstorm na karaniwang nangyayari sa mga tuyong mga lugar at malalawak na disyerto. Bandang alas 2 ng hapon kahapon, ang biglang bumaba ang visibility sa paligid ng Senate Building habang malalakas na hangin ang humampas sa mga puno at mga kable ng bakal sa isang ginagawang gosali. Sinilaban at pinagsisipapan ng mga nagiinuman ng isang kuting sa barangay Mamatid, Cabuyao, Laguna. Ito yung napanood natin. Sa investigasyon ng Cabuyao Police, nagiinuman ang 3 uto. Ang 3 suspect, kabilang isang minor de edad na lalaki, nang mapagtripan ng mga ito ang naturang kuting. Nakikita sa viral video na may ibinuhos ang isa sa mga suspect sa kuting at saka ito sinilaban gamit ang lighter at pinagsisipapa habang nagtatawanan. Nagtagal din ito ng ilang segundo bago nila binuhusan ng tubig ang pusa para apulahin ang apoy. Nakarating sa mga otoridad ang video makaraang isumbong ng ilang concerned citizen. Sa ngayon po'y hawak na ng pulisya ang mga suspect na nakatakdang sampahan ng reklamo ng Philippine Animal Welfare Society habang nailigtas naman ang cute na kuting. ACS Balita. Naalala ko nung araw kapag sobrang madami na yung kuting, yung maraming pusa. Alam niyo yung pusa, Dr. John De Leon, napakabaho pa naman pumupo niyan. Yung mga kumakain, pasensya na. Kapag pumupo yung pusa, halimbawa sa silong, buong bahay mabaho. Kaya pagka nagkasama-sama yung kuting, kahit cute pa ang ginagawa nung iba inililigaw yung pusa. Ang gagawin, ibibiyahe ng malayo-layo, isinasako tapos pakakawalan sa malayo. Halimbawa sa amin galing ng Barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, dadalhin doon sa may Maugat o kaya sa Papaya o kaya sa Quezon. Magugulat pagkalipas na ilang araw, nasa inyo na naman yung kuting. Kagagalingan ng mga bata na yan, Iniligaw mo na. Nakakauwi pa rin. Galing. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Makipag-usap nga tayo sa pagkatapos natin matalakay kanina yung ulam, yung iklog, dini naman tayo sa kanin. Si Dr. John De Leon, ang Executive Director ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice, ay nasa linya po natin. Dr. John, magandang morning. Si Katunying po ito. Kumusta po? Sir Anthony, good morning po. Mabuti po. Kayo po sana ay okay na okay din. Pinapanood ko kayo ngayon. Maraming salamat po. Okay naman po at sa sobrang hilig sa kanin ay tumaas ang sugar at nagka-diabetes. Ayun. Hindi ba? Unang-una po,
kahapon po kasi binabasa ko yung balita na ang laki pala ng nasasayang sa atin sa kanin, ano? Yung mga taong hindi inuubos yung kanin, kapag umu-order ng kanin, tapos ay napapanisan, at kung ano-ano pang mga factors. Sa inyo na nga manggaling, ano po yung actual data na inyo pong nakalap tungkol sa wastage ng kanin? Yes, sir. Katunying po. Ito pong original na source ng data, galing po yan sa FNRI, yung Food and Nutrition Research Institute ng DOST. Ito po ay pag-aaral na ginawa nila noon pang 2023, pero recent lang na naging well-publicized. Okay. Sabi po nila doon sa kanilang pag-aaral, yung mean 1 day per capita wastage, pagdating po sa kanin, umaabot po ng 26.54 grams per day. Pagka po titingnan natin, 26.54 grams per day, parang maliit. Parang maliit, no? Pero yan po ay per capita. Ngayon, araw-araw. So kung araw-araw, 365, Yes. sabi po ng ilang pag-aaral, 90% na ng populasyon natin ay kumukonsumo ng rice. Yes. So kung ganun po natin siyang titingnan, parang nakakabahala to dahil aabot nga ng napakaraming kanin ang nasasayang natin. Yun po yung laman nung report na nabasa po ninyo. Kung i-interpretin po natin kasi yung 26.5 grams na yon, 2 kutsara po yun pag i-convert. Yes. So isipin natin yung 2 kutsara sa isang pinggan, hindi nauubos. Kayo po, may restaurant kayo na sikat. Baka gusto nyo ding i-observe yun, no? Kung ganun din ang data. Ngayon po, ang mahalaga po dito, i-relate ko na din, nag-issue po ang ating mahal na Secretary Kiko Laurel po ng bagong memo sa lahat ng DA offices na pagtulungan na i-campaign ulit. Hindi na lang po ito every November, kundi parang every day na ipaalala sa lahat, yun pong pagiging Be Responsible. So yung campaign namin, yung Be Responsible every day na ang isinasaalang-alang po noon o hinihikayat ng lahat na huwag tayong magsayang ng kanin at bigas, among other things po. Opo. Ito, yung report pala na to ay 24.4 billion pesos na halaga ng kanin. Malaki-laking pera to. 24.4 billion pesos na halaga ng kanin ang nasasayang taon-taon. Malamang kung 2023 yung study na to ng FNRI, de 3 years ago na yun. Hindi ako magtataka kung mas madami pa ngayon yan. Okay, ano po yung nakita ninyo? I'm sure bagamat FNRI po yung gumawa ng study, kayo po sa PhilRice, ano po yung nakita nyong mga factors? Ba't po nasasayang yung kanin? Yung may mga Pilipino kasi na talagang mo-order ng madami tapos di nauubos. Pero ano pa? Ano ba yung mga nakita nyong salik o dahilan? Maganda po yung tanong na yan. Although ang campaign po ng DA ngayon, ng PhilRice, kasama po yung opisina ni Yusek Chris Morales, yung National Rice Program natin, yung hikayatin po ang lahat na yung parang magkaroon tayo ng longer term na behavioral change na parang nakagawian kasi pag may natirang kanin. Siguro sir, naabutan din ninyo yung panahon na wala talagang pinapatira yung mga magulang natin na kahit isang butil ng kanin. Masisiyang kayo sa amin sa bahay namin, sa household po namin, doon sa Nueva Ecija, kung ano yung kinuha mo, ubusin mo. Kapag hanggang ngayon po yun, hanggang ngayon ipinamulat sa amin ng mga magulang namin. Hanggang ngayon, kaya nga siguro ako pagka nagkamali ako ng dampot ng kanin, wala na, ubusin ko na yun. Hanggang ngayon pinatutupad ko po sa may batas militar po ako. Ay, opo. Yan, sana masundan ng iba pang mga household. Sige nga po, FNRI. Sige po, FNRI, sir, parang sa household yun, no, sa isang plate,
Opo. Hindi pa, wala pa yata dito yung halimbawa sa mga fast food na doon ang may isip mo dahil nagmamadali, hindi na nauubos siguro yung pagkain. Siguro sa mga mas recent na households, baka ganun din, nagmamadali, hindi maubos. O yun nga po yung parang behavior na hindi na masyadong pinapansin kung may natira dahil siguro dahil meron namang alagang hayop na kakain. Pero iba po yun ibang usapin yun Ang ano natin dito, yung para sa tao na nasasayang pa, nandun na nga Tapos pagka tayo ay umaangkat, marami din tayong napupuna sa pamahalaan. Pero kung sana tayong lahat ay nagtutulong-tulong na tinitingnan din natin na huwag masayang. Kaya nga po sabi ng aming mahal na sekretary, kung ang bawat isa sa atin ay, halimbawa, may kainan, kukunin mo lang yung kaya mong ubusin. Malaking benepisyo po yun para sa bansa, hindi lang po doon sa tao. Ganun po. Sa household, medyo, ayun, pwede tayong magtulong-tulungan doon sa labas, sa restaurant, sa limbawa, sa karinderya, ano ba? Eto, may nag-message sa atin Maganda to sabi ni Danilo Rigos, dapat ilagay sa mga restaurant, be responsible, please. Parang mailagay nga yan. Ako nga, ilagay ko nga yan sa restaurant namin. Pwede pala yan. Para contribution na rin ng bawat entrepreneur o bawat nagtitinda ng kanin. Yes, sir. Opo, malaking tulong po yun. In fact po, kung naalala ninyo, itong Be Responsible campaign ng PhilRice, nag-umpisa pa po tayo dyan, 2013 pa. At ang ginagawa nating sustain na campaign, hinihikayat din natin yung mga ating mga munisipyo, mga syudad, mga probinsya, kung pwedeng magpasa sila ng ordinansa na nirerekomenda sa mga kainan na kung pwede silang mag-serve nung kalahating tasa lang. Opo. Para ngayon, natutuwa po kaming sabihin na from that time until now, meron na pong 47 na mga ordinansa na nagawa. Dito po sa inyo, sa NCR, yung Quezon City po at saka yung Metro Manila, yung City of Manila. Meron na po silang ganyang ordinansa. Anong nakalagay sa ordinansa, Director? Yung pong pwedeng umorder. Pwedeng umorder ng half rice. Opo. Half price lang. Kasi yung iba dapat one cup, gano'n. Sasayangin lang nga po Yun po yung mga gano'n, malaking tulong po talaga yon. Plus yung sana mapanumbalik yung pangangaral lang ba kahit sa umpisa sa household na wag magsayang. Hindi lang yung kanin at bigas. Actually dun sa datos po ng FNRI, meron pa po silang ibang commodities na binabanggit na sa kanilang pag-aaral sa isang pinggan, pag natapos kumain, sinusuri nila ano ba yung natira, gaano karami. So hindi lang po rice yun. Opo, pati sa ulam, 'di ba? Ang dami nasasayang na ulam sa mga restaurant nga sa mga hotel, sa mga tama kayo hindi lang kanin, Director. Opo. Marami po. Kaya ang amin po, ito, personal din na pananaw po, but I think marami naman ang mag-agree. Yung pong katulad nito, yung pakikipagtulungan ng lahat, yung pong kasapatan ng pagkain, hindi lamang ng bigas o ng kanin para sa ating bayan. Hindi na lang po yan trabaho lang ng isang departamento o isang ahensya. May pakialam po tayong lahat yung food security na tinatawag o rice self-sufficiency. May pakialam po tayong lahat na yung tawag natin hindi lang whole of government, whole of nation. Whole of nation. Tulong-tulong. Opo. Dr. Jan, yung mga ilang bagay na lang po, kumusta po ba ang consumption ng mga Pilipino per capita ng kanin? Nakikita niyo po ba, especially ngayon, nagiging health conscious ang mga Pilipino, dumadami ba ang kanin na kinukonsumo o kumukonti? Sa recent po na data, parang nasa 120 kilos per capita per year. 120 Pero masasabi po natin na I think mga before yung year 2000, mga ganon, ang consumption naman natin nasa 100 lang Meron pa ngang panahon na less. Kaya po, ang sagot sa inyo parang tumataas. Pero kaya nga po kinakampanya din natin yung
ang mahirap pa nito, tuwing merong magkakasakit, kasalanan madalas ng rice. No? Pero actually, I think naniniwala naman kayo, everything with moderation. Yes, totoo po. Ngayon, yung pong sa rice, na meron din tayong mga variety na healthier relative to... Sige nga, sabihin nyo nga kung ano yung mga healthy na rice na yan. Meron po yung, for example, una, yun na lang kahit anong variety ng rice, kung brown rice siya, healthier yun. Okay. Meron pa yung mga pigmented, kasi may mga antioxidant yun, healthier. Pinopromote din po natin yan. And then, sa mga bagong variety, na parang pag ikukumpara mo, pareho lang silang maputi. Pero itong mga ito, mas mataas relatively yung, for example, iron content nila, zinc content. May iba pa, no? Plus yung bagong develop, ito po yung tinatawag na low glycemic index rice, na ito po yung parang yung pagpapataas niya ng level ng blood, no? Parang mas mabagal siya, mas mabagal kaysa yung sa normal rice na agad mag-shoot up yung blood glucose. Ito hindi po ganun siya. So may mga ganito na tayong variety na pinopromote din for healthier na mamamayan. Na mamamayan. Opo. Nako, sana nga po ay mas marami ang kumonsumo ng healthier. Pero yung presyo mas mahal di ba? Ito naman po ay mga yung mga pigmented, syempre special yon. Pero ito pong mga nabanggit kong iba, hopefully pag na-promote yan, katulad lang din ng mga yung normal rice na mas affordable din sa public, dahil nga ang interest natin ay i-consume nila na yung healthier. Of course, yung brown rice relatively may price presyo. din. Opo. Last question. Would you recommend na ipagbawal o i-regulate kung maaari yung mga only rice offering? Kung ganito po kasi yung tendency natin na nagsasayang lang, bakit hindi po, no? Mas magandang i-encourage natin na wag na sana yung ganun. Dahil nga may tendency pa tayo, at patuloy nga, yun nga po yung programa natin ngayon sa buong DA, na mag-iwas o umiwas sa pagsasayang ng kanin at bigas. In fact, Sir Anthony, kung madagdag ko lang, meron po, kung sana may pagkakataon kayong bumisita doon sa atin sa PhilRice, may pakita din namin sa inyo yung aming Big Data Analytics Center. Doon po yung big data, makikita namin. Parang kung, ito lang po naman ay usapan lang natin. Kung halimbawa, maibalik natin, kahit sa kasalukuyan, maibalik natin from 120 kilos per capita. Yung consumption natin per year. Kung hindi mamasamahin sana ng kababayan natin yung kanila pong main source ng calorie nila and malaking share ng kanilang food intake daily ay rice. Pero ito po ay base sa maraming panahon na data. Kung may bababa ulit natin, may babalik siya doon sa kumukonsumo lang ang bawat rice consuming Filipino ng 100 kilos per year. Kahit po ngayong nag-uusap tayo, hypothetically, pwedeng self-sufficient na tayo sa rice. Yun lang po yung gagawin. Kaya lang, siyempre, paano mo naman yun, kaya nga po, ang isa ding ginagawa natin sa PhilRice, bahagi tayo nung mga grupo na pinopromote din natin yung diversification. Kung halimbawa, imbes na puro rice, may iba kayong source na hindi rice ng inyong calorie. Maganda po yun. Magandang campaign yan, ha? Magandang campaign yan na para hindi na rin tayo mag-import ng bigas, magtulong-tulong tayo to reduce the consumption per capita ng bigas. So ang target natin is 100 kilos kung ganun lang per capita, per person, per year. Pwede po yun, theoretically mangyayari na self-sufficient. In fact, yung nakahuntaan ko na social scientist nung nandun kami sa Baguio, pinupunta ko sa UP Baguio. Binanggit ko po yan, sabi ko meron kaming ganung analysis ma'am, ano kaya ang magandang kampanya na hindi naman magagalit ang public. Actually sabi niya, sir,
Actually, kung halimbawa, umpisan mo, kumain ka ng hindi rice, kumain ka ng kamote, kumain ka mais, ng mais, etc. Mababawasan Totoo po. Nating lahat ito lang naman nung kayang i-consume. Baka bago siya dumating dun sa kanin, hindi na niya magagalaw yung kanin. Sabi ko, oo nga, no, maganda yun. Maganda yun. Pero syempre, sir, kayo ay magaling siguro sa... pero maganda yan. Ilunsad na natin yan at for a healthier Filipino na rin. Maraming salamat po, Dr. John De Leon, Executive Director ng PhilRice. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Katunying, maraming salamat po. Mabuhay din po kayo. Good morning. Good morning. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Marami talagang magagalit pagka may ganong klase ng campaign. Halimbawa, yung pag ipinagbawal mo lang yung only rice, nako, maniwala ka. Maraming magwawala. Maraming magwawala. Pero napakaganda, no? Tingnan nyo, theoretically pala, if we will reduce our consumption from 120 per capita per year, per person per year, to 100 kilos per person per year, wala na tayong aangkatin, hindi na tayo mag-aangkat, hindi na tayo mag-i-import ng bigas. Naku, may magagalit, ano? May magagalit. Doon po sa mga kababayan natin sa Barangay 30 Maypaho, Caloocan City, abala kasan nyo na inyong mga radyo sapagkat nandiyan ang ating malakas promo team kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. At siyempre, baka gusto nyong manalo ng radyo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay offense. Ayan, offense. Ang Tagalog daw po ng offense ay sama ng loob. Sama ng loob ba talaga yun, Jerry? Yung offense? Sumama loob, ganon. I take offense. Sabi ni Ortonio kay Senator Raffy Tulfo, ano? I take offense. Ayan. Natisod. Alam na, natisod sa madaling salita. Sumama ang loob. Oras po natin, Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam, Siapwehun, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 na umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time. Sa gitna ng lumolobong populasyon, lumalaki rin ang demand para sa pagkain, kabilang na ang seafood. Upang matugunan ang suliraning ito, isang programa ang inilunsad ng pamahalaan para sanayin ng fish farmers sa makabagong teknolohiya at maging sa pagnenegosyo. Isa ka rin ba sa mga nagnanais magkaroon ng pangmatagalang aqua business enterprise? Ito na ang unang hakbang mo sa pagkamit ng iyong pangarap. Tara na't manood ng Masaganang Pinas Season 2 sa DZRH. Ngayong Sabado, August 29, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Shampoo.
pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na, milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Rosales. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang Nepo baby ng Super Nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Taberna sa 2x2 sa DZRH. May din ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! You got the healing that I want. Oy, happy birthday pala kay Ate Jenny Handa. Ating Jenny, happy birthday. Marvin Gaye. Marami tayong papansit dyan. Na pansit, partner, pansit, saka yung pansit, saka yung lechon, no? Yung pansit lechon dyan sa may Marikina. Hindi buong lechon, yung pansit tapos may ilang pirasong chop na lechon lang. Mga taga Marikina, kumusta ba si Congressman Marcy Teodoro? Hindi na tayo nabalikan. Natuluyan pala si Congressman Marcy Teodoro, ano? Ang Department of Justice ay nag-file ng kaso, ano to, rape? Naku. Pagka yun, mabigat yun. Sana masagot ni Congressman Marcy. Baka gusto nyong sumagot, Congressman Marcy. Ang nagsampa kasi ng kaso sa kanya ay 2 police women. Ano ba yun? Kaya siguro pinakinggan ng piskalya yun, especially now, yung probable cause na hinahanap yung merong certainty of conviction parang ganun no? Sabihin, mabigat ang ebidensya natangan-tangan ng DOJ. Mabigat din kaya ang ebidensya ni Senator Robin Padilla na kung sakali ba na may confidential fund si Marshall Bonifacio hindi siya mapapatay sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Nakalulungkot. Pakinggan niya natin ulit si Senator Robin Padilla. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised. Hindi po pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, na may mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw. With all due respect, Your Honor. Isa na lang po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up. Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marshall Bonifacio? To be candid, Your Honor. I'm not. Sino po? Familiar. Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po.
Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Sige, Het, ikaw naman. RH number. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Ay magandang umaga sa mga empleyado ng gobyerno, mga GSIS members o pensioners. May good news sa inyo. Mas pinalawak at mas pinadali at mas pinalaki pa ang GSIS Balik Ginhawa 2. Ang pwede pong ma-avail ng mga miyembro at mga pensyonado, pwede silang makatanggap ng refund ng katumbas ng hanggang 5 buwan na loan amortization. Hindi pala, 6 na buwan na loan amortization mula December 2025 hanggang May 2026. Wala rin problema kung may arrears na yung loan, pwede pa rin mag-apply mga kumbatsero basta hindi pa due at demandable yung loan. Kaya sa ating mga GSIS member at pensioner, samantalahin na ang pagkakataong ito. Mag-apply na sa GSIS Balik Ginhawa 2 gamit ang GSIS Touch app. Mas malaking ginhawa ang hatid ng GSIS para sa inyo. Maghanap ka naman ng abogado. Wala na bang pwedeng ma-interview ang abogado? Yung walang kinikilingan yung walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Pero meron pa bang ganun ngayon? Parang wala na yatang ganun ngayon yung abogado na walang kinikilingan. Sa isang banda naman, hindi ba tama lang na merong kinikilingan? Ano yung kinikilingan dapat? Yung katotohanan. Dapat kinikilingan ng katotohanan. Nakabuhay. Kasi yung, ito ang gusto ko po kasing itanong sa mga abogado, especially yung may karanasan may karanasan sa mga court proceedings, hindi lang yung regular courts, pati na rin po sa impeachment court kung maaari. Nakukuha kasi ko nagagambala ang aking puso. Nagagambala ang aking puso na yung mga senator judges, ang kanila nang tinatanong ay hindi na testigo. Ang kanila nang tinatanong ay mga prosecutor na, mga prosecution lawyers na. At pati na rin yung mga defense lawyers na. Na para bagang yung prosecution lawyer at saka po yung defense lawyer, para bagang sila yung
nakasalang dito, yung huhusgahan dito, magiging batayan ba ng mga senator judges sa kanilang pagpapasya yung sasabihin ng mga abogado. Ako'y nababahala doon sa bagay na yun, ano? Nahihiwagaan ako, bakit ba ang pinagdidiskitahan ng ibang mga senator judges ay mga abogado? Kung gusto niyo makipagdebate sa mga senator judge, sa mga abogado, magdebate na lang kayo. Pero yung dapat siguro ang tinatanong yung testigo kung talagang at saan kung maaari ang tanong ng mga senator judges is more of clarificatory question, and kung kaya nga ang tawag nila interjection, kaya 2 minutes lang at nangyayari naman po talaga yan kahit na sa simpleng trial. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na dumalo sa isang paglilitis, halimbawa po ay paglilitis sa Sandigan Bayan. Huwag na Sandigan Bayan. Punta kayo sa Quezon City Regional Trial Court. Pagka po nakapanood kayo ng isang criminal trial, makikita nyo po, nandun sa witness stand. Andito po yung judge, andito yung kadalasan, maliit, masikip lang naman ang mga husgado natin. Andito yung judge, nasa taas. Tapos nasa kanan niya yung testigo, nakaupo. Nakaupo sa witness stand. Saan ka naman nakakitang nakaupo sa witness stand? Hindi ba dapat nakaupo sa witness seat? Ba't witness stand tapos nakaupo? Nakaupo siya sa witness stand. Nagtatanong yung abogado. Halimbawa, nag-direct examination yung abogado. Nakikinig si judge. May mga pagkakataon, teka muna, ang tatanungin ng judge, yung witness, just to clarify some things, kasi si judge ay magpapasya ayon sa mga lumalabas na ebidensya. At ang ebidensya po, kasama po dyan ang testimonya ng isang testigo. Kaya nga po may tinatawag na testimonial evidence, documentary evidence, at iba pa. Di po ba? Dito, takang-taka ko, bakit yung mga senator judges natin ang pinagdidiskitahan, yung ibang senator judge, ang pinagdidiskitahan ay mga abogado. Yung prosecutor, saka yung defense attorney. Sumasakit ang ulo ko. Talagang minsan gusto kong isara muna tong Pilipinas natin at magsara muna tayo ng tindahan. Ano kaya? Magsara muna tayo ng tindahan. Sumasakit ang ulo ko. Saan ba tayo pupulutin ito? Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Humahataw sa komentaryo. 2x2. Saka minsan siguro nawawala sa sarili yung ating mga senator judges. If your honors, please, with all due respect, nawawala po yata kayo sa sarili ninyo. Nalilimutan ninyo na kayo ay judge. Oo, senator judge ang tawag, senator-judge. Senator judge. Pero judge po kayo doon. Yung dulo, yun ang talagang trabaho nyo dyan sa husgado. Judge kayo. Judge. Huwag kayong makipag-away sa sa testigo. Ba't kayo nakipag-away sa testigo? Dapat humanap kayo ng tanong na makakakuha kayo ng sagot, at kung hindi siya sumagot, gawin nyo rin siyang batayan sa inyong pagdidesisyon. Ba't isinasaksak nyo sa pinipilit nyo yung mga bisita ninyo, yung testigo, na sabihin kung ano yung gusto nyo sabihin. Di hayaan nyo siya magsinungaling. Di ba? Yung testigo, hayaan mong magsinungaling ng magsinungaling. Magtanong ka, tapos pag nagsinungaling, hayaan mo siyang magsinungaling. At pagdating ng dulo, pag magdedesisyon ka, sabihin mo sa desisyon mo, sinungaling siya. Kaya ang desisyon mo ganito. Ba't pinipilit mong sabihin niya kung ano yung nasa isip mo? Anak ng bakang dalaga, oh. Gusto ko na sumuko.
Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Kapopoy, tanghali na! Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Thursday, August 27, 2026. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. Impeachment Court naglabas ng gag order, trial by publicity, bawal na. Witness na si Ortonio kumanta. La Chica hindi empleyado ng OVP ngunit may papel sa confidential funds. Itinuro sina VP Sara at La Chica na silang tanging may alam sa disbursement. VP Sara may buwelta sa prosecution. Impeachable offense patunayan sa ebidensya, hindi sa insulto. Jinggoy nagtamo ng knee injury. Operasyon sa 2 tuhod inirekomenda. Leptospirosis fast lanes. Dinagdagan pa habang patuloy na sumisipa ang kaso. At DA, muling binuhay ang mandatory half-cup rice serving sa mga restaurant. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang muling binuhay ng Department of Agriculture ang panukala nitong mandatory half-cup rice serving sa mga restaurant sa bansa. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ito para maiwasan ng mga diner na kumuha ng kanin na higit sa kanilang kayang ubusin bilang bahagi ng pagsusulong sa responsableng pagkonsumo ng bigas. Tinimok ng kalihim ang mga Pilipino na maging responsable at matalino pagdating sa rice consumption sa pamamagitan ng half-cup servings upang walang masayang na kanin. Inikayat din niya ang taong bayan na makiisa sa implementasyon ng Be Responsible program sa pangunguna ng Philippine Rice Institute. Sa pagtaya ng PhilRice, bawat Pilipino ay nagtatapon ng nasa 2 kutsara ng kanin araw-araw, nakatumbas ng 10.85 milyong sako ng bigas sa isang taon. Ito po'y nagkakalaga ng mahigit 24 na bilyong piso. Pinagana na ang fast lane sa 33 ospital na pinangangasiwaan ng DOH para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tugon ito ng pamahalaan sa harap ng dumadaming kaso ng leptospirosis, partikular sa San Lazaro Hospital, na anya ay overwhelmed na sa dami ng mga pasahero. Tiniyak ni Castro na may sapat na bed capacity at gamot para sa mga kailangang i-admit. Nagpatawag na rin anya ng Command Conference si Health Secretary Edwin Mercado para sa lahat ng DOH hospitals upang palakasin ang kanilang patient navigation at referral system. Nagkaroon ng complete meniscus tear o napunit ang bahagi ng kaliwang tuhod ni Senator Jinggoy Estrada batay sa pagsusuri ng Cardinal Santos Medical Center. Sinugod sa ospital ang mambabatas makaraang lumagutok ang kanyang tuhod mula sa pagkakaupo sa kanyang piitan sa New Quezon City Jail. Ayon sa orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Siquia, bukod pa ang bagong sakit sa osteoarthritis na una ng ininda ni Estrada sa kanya namang kanang tuhod. Ito pong complete meniscus tear
ay kailangang operahan pero sa ngayon binigyan muna ng painkiller at knee support ang senador. Samantala, may nanalo na. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Sa Caloocan, sa Mepaho. Mabango ba dyan, Sherwin? Sherwin, go, go, go! Siyempre, mabango pa rin dito sa Mahipaho, Caloocan. At eto nga, nahuli na natin ang hindi na masyadong nagkakanin dahil nagtitipid ba kayo? Halata nga eh. Ang mahal ng ng mga bilihin. Halatang halata. Good morning, Katunying. Hi, good morning. Kumusta po? Katunying, may papakita ko sa'yo. Ano yan? Ito, yung picture natin ng anniversary ng DZRH. Ikaw pala yan, kung makayakap ka kay Angelo Palmones, ay wagas. Wagas? Oo. Dapat nga ikaw yun yung yayakapin ko eh. Grabe naman. Kasi ikaw yung type ko dun Cherry. Ba't kay Kuya Angel ka tumabi? Di sana sa akin ka tumabi. Nilalagyan niya nga ako ng sungay noon. Sino? Ni Sir Angelo. Ganun mga Nung nagpa-picture tayo. Ay, may picture ka pa sa akin sa cellphone ko. Ganun ba? Naku, salamat po sa inyong pagmamahal sa DZRH. Ano uli pangalan mo, ating? Mercy po. Mersing Taga. Mersing Taga, Tinaga. Mercy, may asawa? Meron po. May anak? Meron po, nag-aaral, dalawa. Pumasok na sa school. Pumasok na. Elementary, high school? Ano po, isang senior high tsaka elementary. May elementary. Babae, lalaki? Parehas pang lalaki, Parehas lalaki. Naku, bantay-bantayan mo. Mahilig ba sa games? Hindi na po ngayon. Dati, yung Roblox. Roblox. Ngayon, binawal mo na. Opo. Paano mo naman hindi na pwede. Mercy, paano mo naman nalamang sinusunod ka? Ay, kasi sir, kinukuha ko po yung cellphone nila eh. Wala na palang... Pag may online lang pwede. Ayun. Gaya nung nung bumabagyo po. Oo. Online pwede. Ayun. Ay, very good. Meron kayong ganyang pamamaraan. At na importante, ang magulang at anak ay malimit nag-uusap, no? Opo, sir. Ayan, kasi lalo na mga lalaki yung mga anak ko. Talaga. May girlfriend na ba yung panganay mo? Ay, wala pa po. Wala pa. Malayong-malayo siya kay Jeric namin dito. Wala. Grade 2 pa lang, may girlfriend na. Sige, Sherwin, take it away. Ate Mercy, kailangan masagot mo kung sinong paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga. Siyempre, yung crush ko, si Anthony Taberna at saka si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2, meron kang 1,000 pieces. Thank you po. Thank you sa DZRH. Thank you, Sir Anthony. Thank you. Kailangan masagot mo rin ating word of the day para makuha yung ating medium component. Offense po. Offense! Hindi ka ma-offend dahil meron kang Astron medium component at ng Astron alagang maasahan. Plus, meron ka pang bango ng 1,000 bulaklak na sa Charm Popcorn Purple Eternity. Gamitin sa mga damit anlawin, lalo na ngayon sumisilip ang araw maglaba gamit ang Charm Fabcon Purple Eternity. At may utang, Ate Mercy. Mangungutang pa lang po. Ayan, pwede mo magamit. DZRH Umbrella. Yan DZRH Umbrella. Kapag mangungutang, itakip lang sa mukha, hindi ka na makikilala ng inuutangan gamit ang DZRH Umbrella. Plus, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi ng Ate Mercy? Thank you po, Sir Anthony Taberna. Salamat. Saka advance happy anniversary po. 6 years na po kayo. Ay, thank you. Thank you, Ate Mercy. Sa Lunes. Thank you. Maraming salamat, Ate Mercy. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging dumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity RH6 Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat Sherwin at nagpapasalamat muli kami sa mga patuloy na sumusubaybay sa DZRH. Kaya po kami ay number 1. Kayo po ang dahilan kaya number 1 ang DZRH sa Metro Manila ayon sa pinakahuling survey ng Kantar Media. Ayun, ganun sana. At nga pala, binabati natin si Dr. Deng Gallardo ng St. Dominic General Hospital sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Ang sabi niya, Katunying, huwag po kayong susuko. Pangunahing balita. Ay nako, 7:20 na ng umaga. This time check is brought to you by AC. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Falcon. Amoy nakaka-joyful. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Oh, so good! Pameo sa tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So
Himalayas sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ay! Uy, ngayon pala ang birth anniversary. Birth anniversary ng namayapang mentor namin sa broadcast. Si Ka Gerson Samson. Ayan, birth anniversary. Hindi natin nalilimutan yan. At ang daming mga naituro sa atin yan. Meron lang mga ibang itinuro na buti na lang hindi ko sinunod. Magandang umaga kay PCSO General Manager Mel Robles. At congratulations pala kay Secretary Ping Aliling, Secretary Jose Ping Aliling. Ikaw pala'y awardee ng PCUP, Presidential Commission on Urban Poor. Congratulations, Secretary Ping Aliling. Ang dami niyong mga ginagawa. O yung mga kababayan natin na matagal nang nangungupahan, especially yung mga nasa middle class, nangungupahan kayo, trabaho kayo ng trabaho, tapos itinatapon nyo sa renta yung pera nyo. Tingnan nyo, maraming mga projects ang DSUD in partnership with Pag-ibig para yung iniuhulog nyo hindi nasasayang. Pagkahulog ninyo, paglipas ng mga panahon, yung hinuhulugan nyo sa inyo na, di ba? Mas maganda kung gano'n. Ay baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na.
Oy, alam nyo ba na ang magandang kalusugan ay nagsisimula rin sa maayos na digestive system, kaya wag nating intayin na may maramdaman tayo bago alagaan ang ating tiyan. Gawing bahagi ng ating araw-araw na routine ang BioPro. Meron po itong 19 probiotic strains na tumutulong suportahan ng healthy gut at digestive system. Hanapin po ang BioPro sa Mercury Drugs at iba pang leading drug stores nationwide at online shopping platforms. BioPro, ang inyong daily probiotic partner. Pangunahing balita! Yung daw pong occupancy rate sa ospital ng Muntinlupa ay pumalo na sa 166%. Susumariano ka, Indo. Kung lampas na ng 66% ng occupancy nila, saan nandoon ang mga pasyente? At siyempre, makikibalita tayo sa iklugan dyan sa Blumentritt. Ayan. Yung supply daw po ng maliliit na iklog sa Blumentritt Market mababa, ibig sabihin kumukonti ang tindang iklog sa Blumentritt. At sabi nga sa law of supply and demand, pagka mataas ang demand at kokonti ang supply, ang resulta, mataas na presyo. Standby lang, girls. Standby lang, girls. Kayo na susunod. Oras po natin. Chityam, Sam, Ithun, 7:31 na umaga. This time check is brought to you by ACM. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Unahing balita! Ay magandang umaga po sa ating Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ang balita po ng Customs at ng Bureau of Animal Industry, ang imported daw po o ang inangkat na karne ng baboy at manok sa taong ito, January to July, ay umakyat na ng mahigit 1 milyong metriko tonelada. Dami, no? More than 1 million metric tons sa 7-month period na ito. Mas mataas daw po yan ng 11% kumpara sa kaparehong period nung nakaraang taon. Hindi kaya magrereklamo na naman yung mga local producers natin ito. Hindi kasi hindi yata kaya eh. Ito pong mga inaangkat na karne ng baboy at manok, particularly yung mga pork bellies at mga pork offals, yan, yung mga parte ng baboy at manok, ay dahil sa layunin ng pamahalaan, kaya pinayagan ng gobyerno, ay para sa layuning patatagin ang supply at presyo ng karne ng baboy at manok. Ang tanong, matatag nga ba ang presyo ng manok at baboy? Yun ang kailangan nating masagot sa mga palengke. Yun, ganun sana. Tama ba, Engineer RB Victorino? Ayan, Engineer RB Victorino, kumusta ba ang mga manok dyan sa Bataan? Puntahan na natin ang ospital ng Muntinlupa. Lampas-lampas na sa capacity po nito ang bilang ng mga pasyente, 166%. RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Pumalo na sa 166% yung occupancy rate dito sa ospital ng Muntinlupa. Ang ibig sabihin nga, lagpas na sa regular na bed capacity ng pagamutan yung kasalukuyang bilang ng mga pasyente ngayon. Dahil dito pinapayuhan yung ating mga kababayan na sa ibang ospital muna magpunta hanggat ganito yung sitwasyon dito sa kanilang ospital. Para sa mga nangangailangan daw ng agarang atensyong medikal, magtungo raw muna sa ibang pinakamalapit na emergency facility. August 24 nang inanunsyo ng OSMO na full capacity na sila, punuan na lahat ng kama sa emergency room at maging sa kanilang mga ward. Ayon sa ilang taga-OSMO na nakausap natin dito, punuan yung kanilang emergency room. Karamihan, mga pasyente raw ng leptospirosis.
Pinakamababa na umano yung 3 pasyente ng leptospirosis yung dinadala dito sa pagamutan. Kada araw yan. Hinihintay pa natin si Osmon Director Jimmy Evangelista para magbigay ng karagdagang detalye sapagkat siya lang daw yung may authority na maglabas ng mga datos kaugnay ng sitwasyon dito ngayon sa ospital. Kagaya ng gaano karami yung mga pasyente na may leptospirosis dito at ano-ano na yung mga hakbang na ginagawa ng pagamutan kapag ganitong punuan sa kanilang ospital. Una nang inanunsyo ng Department of Health yung pinalakas nila na hospital referral system matapos sumipa nga yung mga kaso ng leptospirosis. Bunsod ito ng ilang linggo na walang puknat na pag-ulan na nagdulot ng mga pagbaha hindi lamang dito sa National Capital Region. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle Ricafort. RH15. Puntahan naman natin si RH19 na Nolasco na namimili ng iklog dyan sa Blumentritt Market. RH19 na Nolasco, Kamintina. Katunying nagbabala ang mga egg vendor sa Blumentritt Market sa Santa Cruz, Maynila na posibleng mas tumaas pa ang presyo ng itlog sa mga susunod na araw dahil sa pagpasok ng bear month at manipis na supply ng maliliit na uri nito. Simula pa kasi nang pumasok ang buwan ng Agosto, napansin na nila ang pagkaunti ng supply ng extra small hanggang medium size na itlog na mula pa sa mga lalawigan ng Tarlac, Batangas at Cavite. Ate Angie, isa sa mga vendor na ating nakapanayam, ang pag-ulan at ang mataas na demand sa maliliit na itlog ang dahilan ng kakapusan sa stocks. Kabaligtaran naman ito ng supply ng large hanggang jumbo size na nananatiling sapat dahil sa mabagal na benta. Pakinggan natin si Ate Angie. So yung pong extra small po, konti po yung supply, small po. Yung medium po, kunti rin po. Pero yung large po, maraming supply sa XL. Yung jumbo, kunti rin po yung supply. Sa kabila nito, Katunying, pangkalatang tumaas ang presyo ng lahat ng sukat ng itlog ngayong buwan. Aabot sa 100 pesos ang itinaas ng presyo ng bawat 12 tray kung wholesale. Inaasang magpapatuloy ang pagtaas ng presyo dahil nga sa inaasang pagdami ng mamimili ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Sa kasalukuyan, mabibili naman ang per tray ng itlog dito sa Blumentritt sa halagang 200 hanggang 210 pesos ang extra small. Ang small naman ay mabibili ng 220 hanggang 230 pesos ang kada tray. Ang medium 240 to 250, ang large 260, ang extra large 270, habang ang jumbo size na itlog ay mabibili ng 315 pesos kada tray. Ito si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Tamberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Hey, Congressman Dong Mendoza, magandang morning at magandang morning din sa mga taga-subaybay natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kay Sir Peter Fabila, Central Monetary Board. Secretary Peter Fabila, magandang morning and happy birthday, Secretary Peter Fabila, at gayon din kay Dr. Shirley Del Rosario na nagdiriwang po ng birthday ngayon. Oras po natin, kabilis ng oras, 7:44 na.
kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Alas 7:47 na po, mahigpit ng ipatutupad na impeachment court ang Rule 18 na nagbabawal sa public statements o pagtalakay sa publiko ng merito ng nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero, ang trial by publicity ay maaaring makaapekto sa independence ng impeachment court, makasira sa dignidad ng tribunal at posibilidad ng palitan ng public outrage ang aktwal na ebidensya. Sakop ng Rule 18 ng mga counsel at prosecutor na formal lang nag-appear sa impeachment court. Gayon din ang mga senator, judge, respondent na si Vice President Sara Duterte at mga testigo na tinawag sa paglilitis. Kahit maikli na ang ating oras, ay ihabol natin si Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayosa, magandang morning. Si Katunying po ito. Good morning, Katunying. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, ako po nakapag-cover din ng impeachment nung pang-una kay former President Joseph Estrada. Kung di po ako nagkakamali, meron pong instance doon na pinayagan po ng presiding officer na mag-object ang isa pong defense lawyer sa mga tanong ng senator judge. Ang naalala ko po noon ay si Attorney Raul Dasa. Ang nagtatanong ay si Senator Loren Legarda at sinustain po ni Chief Justice Davide yung objection. But noon pwedeng mag-object yung Senate yung defense lawyer. Ngayon hindi na ho ba ubra yon? Well, theoretically pwede naman yan, Katunying, no? Sapagkat kung yung abogado naman sa tingin niya talagang wala na sa lugar yung senator judge, obligasyon na naman, that's his professional and ethical duty sa kanyang kliyente na punahin yung hindi na tamang asal na isang senator judge. So pwede pa rin ho naman on a very exceptional ground.
Trabaho lang po nila yun. Hindi sana minamasama ng mga senator judges pag gano'n. But it is for the senator judges to behave also. Hindi ho naman tama yung paningin o asta ng iba na dahil hukom ka, kahit anong gusto mong gawin, pwede na. Hindi ho pwede din yun. Meron po ba kayong naobserbahan bilang officer of the court na mga senator judge na nagiging improper na o umaakto na beyond the decorum? Obvious ho naman, meron mga ilan sa kanila kaya parang nag-aabogado sa sinumang partido. Pangalawa, kung minsan, mga tanong ho nila talagang wala na sa topic eh. So pangatlo, yung iba, sila na yung nagtetestigo para dun sa isang panig. So ito, mga gawain ito, hindi dapat sa isang hukom. But of course, magalang lang siguro o medyo tinitimbang ng mga either prosecution or defense lawyers, kaya hindi lang nila muna pinupuna o pinapalampas nila. Opo. Ang mga abogado po, kahit nasa panig defenseman o sa prosecution, ay binabawalan. Kahit binabawalan nga na makipag-argue. Kaya nga may mga objection. Basis? Argumentative. Ibig sabihin, bawal makipag-argue yung abogado sa testigo. Pero bakit ang dami nating nakikitang instances na yung senator judge nakikipag-argue sa testigo? Yun nga ho doon mo mapapansin yung sinasabi na natin mukhang may kinikilingan. So sana iwas-iwasan nila. Yung bang ulit-ulitin nila at tumataas ang tono ng boses nila para pilitin yung witness na sabihin yung sagot na gustong isagot nung nagtatanong na senator judge. Huwag naman ho sana. Tanungin yung mistan kung malinaw na, huwag nyo na ulit-ulitin hanggat yung sagot na gusto nyo ang isasagot niya. Kasi hahaba lang ko yung proseso at pahalata lang yung inyong pinapanigan. Kaya nga po, attorney, kanina pong bago po kayo umere, may nabanggit po ako na hayaan mong magsinungaling yung testigo kung sinungaling siya. Magtanong ka na magtanong, hayaan mo kung nagsisinungaling siya, ipahamak niya yung sarili niya. At wag mong pilitin yung testigo na isagot kung ano yung gusto ng senator judge na isagot dun sa tanong niya. It's a matter of questioning. Di ba? May art of questioning, attorney. Saka, kung magsisinungaling siya, hindi ba yun nga ang pwede mong maging batayan sa dulo when you decide kung ikaw senator judge kung nagsisinungaling o hindi yung testigo for or against the respondent? Tama ho, hindi naman kinakailangan ng manggaling lahat sa bunganga ng isang testigo yung basehan ng isang quest. Napakarami kong pinagsasabi ng mga testigo na hindi ka panipaniwala. Beyond human nature, contrary to the law. So bayaan mo siyang magsabi ng ganyan. Huwag mo na set yung wasto. Pero dun sa pagdidesisyon mo, ibabangga mo yung kanyang sinasabi o hindi sinasabi, ano ba nakalagay sa batas. Ano ba yung normal at kapanipaniwalang gawain ng isang ordinaryong tao o isang responsible opisyal ng gobyerno. So, ganun ho ang dapat. Pag pilitin na umamin o kung nagsisinungaling yung tao, hayaan mo na. Hayaan mo siya magsinungaling. Hayaan mo siya magsinungaling at yun nga, ikapapahamak niya. Hindi, baka nga... Hindi kaya hanggang ngayon ay baka naman hindi pa nahuhubad ng ilang mga senator judges natin yung kanilang persona as senators who function sa oversight duties nila. Hindi kaya dahil nga sa umaga merong committee hearing sila, sa hapon meron silang trial. Hindi kaya nami-mix up nila yon, nakakalimutan nila na nagiging judge sila pag susuot sila ng robe? Magandang punto yan, Katunying. It's a very valid one. Mukhang hindi sila nagkakapag-transition kaagad. But sa totoo lang, Katunying, kahit din sa pag-iimbestiga nila, kapag investigador ka, hindi rin naman pwedeng pilitin mo, bratuhin mo yung tao na sabihin yung gusto mong sabihin niya. You have to be more creative to ferret out the truth. At sa totoo lang, pag ikaw naman ay hukom o kaya yung investigador,
mas maganda na bago ka pa magtanong, more or less, alam mo na kung ano yung tamang sagot. Yes. Hindi mo na lang ibabangga yung kanyang mga, huwag yung pilitin mo, brasuhin mo, kulang-kulang na lang sakalin nila para sabihin. Hindi, huwag naman ho sana, sayang ang oras yun. Totoo po yan. Hindi, natatawa lang tayo pero sa totoo lang baka nga kailangan mag-workshop muna, magkaroon ng break itong trial na to kahit na 2 araw lang at mag-workshop ang ating mga participants at sabihin na hoy, judge ka dito ha. Hindi ka defense lawyer dito o prosecutor at hindi ka rin senador lang basta dito. Baka kailangan may ganun para magkaintindihan dun sa mga functions ng isa't isa. But pareho tayo ng kaisipan, Katunying. At of course ako, out of respect, I presume ginawa nila yan. Mukhang hindi So dapat po mag-crash course sila. Noon pa dapat yan, part of their preparation, hindi lang ko yung pagpapatahi ng toga nila, kundi yung lalong-lalo na yung hindi mga abogado at maintindihan naman natin, iba't ibang profesyon pinanggalingan nila, lalong-lalo na mga yun, dapat mag-crash course sila, i-brief sila ng nakakaalam, ng mga litigator lawyers, yung mga experienced judges, ganito ang maayos na pamamaraan para mailabas natin ang katotohanan. Yes. At makapag-decision kayo ng patas. Hindi ko lahat nakakalam kasi dyan. So ang ating presumption nung una, di ba meron naman silang ilang buwan na prepared yan. Sabi na prepared kami. Yes. Mukhang ang preparation nila hanggang pagpapatahilan ng toga. Meron din silang ganyan. So para, kasi kung minsan, para bang nalilito ang taong bayan o kaya nakakahalata na sila na mukhang hindi alam yung mga ginagawa ng ibang mga senator judges. Meron din magagaling. Sana ganun nga. Pero kasi siguro bihasa sila o nagbabasa sila. Yes. Iba ho kasi mukhang hindi. So dapat turuan na rin ho sila para maging mas credible. Yun ang nakakalungkot. Para maging circus na lang at ang na-highlight na lang yung partiality, yung mga tanahan minsan ng mga tanong o wala na sa lugar, para maiwasan yun, para maging ano man ang desisyon, guilty or not guilty, katanggap-tanggap ng taong bayan. Totoo po. Last na lang po, ang isa pang naobserbahan ko, ang mga senator judges ay binababaran ang pag-interrogate sa mga abogado. Bakit ba yung abogado ang kanilang pinagdidiskitaan, yung prosecutor man o defense lawyer? But yun nga ho dapat. Ang tanungin nila yung witness. Kasi yung abogado, pag tanungin mo yan, talagang kakampiyan ng either side So, bakit silang pagagalitan nung ginagawa lang nilang trabaho? At saka huwag mo silang pilit-pilitin din kasi alam din naman nila ang batas at lalong-lalo, iiwasan nila yung mga bagay-bagay na nakakasira sa kamada o kaya ng prosecution o defense. Depende kung sino ang kanilang. So, wag na kayong umasa doon. Witness na lang ho ang inyong tanongin. So, hindi naman siya parte ng, di ba? Hindi naman siya parte ng magiging desisyon niya kung talagang magiging batayan ng desisyon niya ay ebidensya. Di ba, attorney? Oho, ang ebidensya manggagaling sa witness. Yung argumento manggagaling sa mga abogado. So don't engage the lawyers in argument. The court should not argue with the lawyer. Makinig ka sa sinasabi nila, maghuhusga ka. I-review mo yung batas, titignan mo yung ebidensya. Kahit babalik-baliktad yung abogado, dapat mo lang masyadong yan. Pwede siguro i-guide ka niya kung anong batas, pero titignan mo pa rin yung testimonya. The lawyers cannot testify for the client. Yes, sir. Attorney Domingo Cayosa, sir. Maraming salamat po at again, na-enlighten po kami at sana na-enlighten din at nakikinig ang ating mga ibang mga senador. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Het. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino
Dito lang sa Deezer TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. NBS, Trending and Battle Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Chairman Alan Franza, magandang morning. Happy birthday po sa inyo. At sa lahat pa ng mga nag-birthday ngayon, sana po ay may handa kayo. Pasensya na kayo at masyado pa tayong demanding sa ating pong mga senator judges. Pero inisip ko baka naman masyado tayong nag-expect ng kagalingan sa iba't ibang aspeto sa ating mga mambabatas. Pero kanina pinapakinggan ko si Attorney Domingo Cayosa. Tama siya eh. Ang daming panahon para mag-aral. At hindi lang po yun. Alam niyo po ba sa bawat isang opisina ng senador kung gaano karami abogado? Ang tanong, pinapayuhan, pinapaalalahanan, tinuturuan, ginagabayan kaya ng mga abogadong nasa opisina nila ang ilang mga mambabatas natin tungkol sa dapat na maging gawi ng isang senator judge? Oo na, political process na to. Oo na, may mga partisanship na po dito. Pero wag namang halata. Wag namang masyadong ginagamit natin ang mikropono para lalong ipakita na hindi kayo bagay dyan. Baka mas maraming bagay dyan. Sus Mariano Kaindo. Kaya lang ang nangyayari sa atin dahil nga sa pagiging polarized na po ng ating bayan, kahit na nagkakalat pa ang isang senador, sasabihin ng taga-support, galing! Yan ang senador namin. Wala na talaga nakakalungkot na Minsan nga nabanggit ko na kanina, minsan gusto ko na sang ayunan yung sinasabi ng iba nating mga kababayan na Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Hindi lang ang Pilipinas mahirap mahalin. Pati mga senador mahirap ding mahalin. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2, Damdaming Bayan. Susunod na. This time check. Wow, ang saya.